Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. My dear brothers and sisters, we are now in the 29th Sunday in Ordinary Time. Mga kapatid, huwag po natin kakalimutang magdasal at magsimba. Lahat po tayo ay may ambisyon. Nakakasiguro po ako niyan. Kahit nga po sa ating pagtanda, mayroon pa rin tayong ambisyon. Sa mga magulang, mayroon din kayong ambisyon para sa inyong mga anak. At sa mga anak, mayroon din tayong ambisyon para sa ating mga sarili. Pero minsan, marami sa atin yung tinatawag na ambisyoso o ambisyosa. Sabi nga, libre ang mangarap, pero pag mag-aambisyon tayo, mangarap tayo, dapat yung ambisyon natin ay yung makita natin na para talaga sa atin. At yung ambisyon natin ay makita natin na kaya nating abutin. At yung panghuli, na sana yung ambisyon natin ay yung kung ano din ang ambisyon o ang gusto ng Diyos para sa atin. Huwag tayong masyadong maging ambisyoso o ambisyosa o yung tinatawag na masyadong filingero o filingera. Nakakalungkot nga lang mga kapatid na sa panahon natin ngayon, tila ang ambisyon ng mga tao, nating mga tao, ay umiikot lamang sa tatlong letter P. Una, power. Gusto natin ng kapangyarihan. Nakakalungkot nga ngayong darating na eleksyon, noong filing of candidacy, ang daming nagsi-apply, ang daming nangangarap, ang daming gustong magsilbi, ang daming gustong magkaroon ng posisyon sa lipunan. Para ano? Para maghari-harian? Para mang-abuso? Para saan ba yung power na gusto natin sa buhay natin? Pangalawang P, prestige. Na sa panahon natin ngayon, gusto natin, yung ambisyon natin ay yung hinahangaan ka, pinapalakpakan ka, yung mataas ka, yung tinitingala ka. Kasi yung pamantasan ngayon ng mundo ay paramihan ng likes, paramihan ng followers, paramihan ng pataasan ng rating, paramihan ng share sa mga social media posts natin. Hanggang dito na lang ba yung pagkaunawa natin sa ambisyon natin? Ang pangatlong letter P, property. Sa mundo natin ngayon, maraming mag-aambisyon, pero yung ambisyon nila para yumaman, magpayaman. At sa kaulihan, hanggang sa maibenta nila ang kanilang kaluluwa sa demonyo para lamang magkaroon ng limpak-limpak na ari-arian at salapi. Mga kapatid, wala namang masama sa ambisyon. Wala namang masama sa power, sa prestige, sa properties. Huwag lang natin gawing itong sentro ng ating buhay, sapagkat ang mga ito ay magtatapos, kakalawangin, maglalaho at mauubos. Ito rin po ang naging basihan ng dalawang magkapatid sa ating ebanghelyo ngayon sa kanilang ambisyon, sina James at John, na marinig nila ang ating Panginoong Hesukristo na siya ay darating sa kanyang panahon na paghahari, sa kanyang kaharian. At dahil nais nilang magkaroon din ng mataas na antas ng buhay, nag-ambisyon silang lumapit sa ating Panginoon. At hiniling nila, Master, we want you to grant us what we are going to ask of you. Very demanding, no? Sabi ng Panginoon, ano ba yung gusto nyo? What do you want me to do for you? And they answered, grant us to sit one at your right and one at your left when you come in your glory. Diba? Napaka-filingero nilang dalawa. Ang taas ng kanilang ambisyon. Kaya nga nung nalaman ito ng kanilang kasamang 10, sila ay nagalit sa dalawang magkapatid na ito. Kasi parang sila ay nanguna, makasarili, at kanilang isineseftina ang kanilang mga sarili. Kaya po ang tugon ng Panginoon sa dalawang magkapatid na to ay hindi sapat yung sa power, prestige at property sa buhay. Kailangan natin sa ating ambisyon ng tatlong letter S din. Ang unang letter S natin, sakripisyo o sacrifice. Sa ating unang pagbasa ngayon, binigyan tayo ng imahe ng suffering servant na magpapakahirap, mamamatay, hindi para
bilang isang parusa, kundi para isang sakripisyo. Mga kapatid, mayroon tayong mga ambisyon sa buhay. At kung gusto natin makamtan yung ambisyon natin sa buhay, kailangan natin magsakripisyo. Ang mga magulang, kung nais niyong makamtan ng mga anak ninyo ang ambisyon ninyo at ang ambisyon nila, hindi po ba magsasakripisyo kayo? Sa mga anak, sa mga estudyante, kung mayroon kayong mga ambisyon sa buhay, kailangan ninyong magsakripisyo. Kailangan ninyong pagdaanan ang lahat ng hirap sapagkat yung pagsasakripisyo na yan ay dadalhin ka sa iyong ambisyon. Yung pagsasakripisyo na yan, puyat, hirap mo, yung pagod mo, ay tinuturuan ka na maging matatag at makayanang harapin ang lahat ng pagsubok na haharapin mo pa sa buhay o mga mas mabigat pang krus na darating sa buhay natin. Matutong magsakripisyo para sa ambisyon, para sa pangarap natin sa buhay. Pangalawang letter S sa ating ikalawang pagbasa ngayon from the letter to the Hebrews is selfless. Binigay sa atin ang imahe ng ating Panginoong Hesukristo bilang high priest. At ang ating Diyos, ang pinaka mataas na pare, ay ibinigay ang kanyang sarili, iniyalay ang kanyang sarili para sa ating lahat na nagkatawang tao gaya natin, maliban lamang sa kasalanan. Kaya po ang Panginoon natin ang example natin ng magandang ambisyon, na yung ambisyon natin ay hindi lamang para sa atin, pero yung ambisyon natin ay para din sa pamilya natin at para sa ibang tao. Kaya yung profession natin, yung bukasyon natin ay hindi para sa atin pero para sa iba. Huwag tayong maging makasarili. Pangatlong letter S po natin, service. Ito po yung tinuro ng ating Panginoon sa ating ebanghelyo ngayon. Kaya sinabi niya sa kanyang mga alagad, sa ating ebanghelyo ngayon, na tinuro niya kung ano nga bang ibig sabihin ng kagitingan o pagsisilbi sa Diyos o pagsunod natin sa Diyos. Sabi ng Panginoon, "Whoever would be great among you must be your servant, and whoever would be first among you shall make himself slave of all." And he even made himself as the example. And Jesus said, "Think of the Son of Man, who has not come to be served, but to serve and to give his life to redeem many." Ang Diyos ay nagpunta dito hindi para pagsilbihan, pero magsilbi sa sanlibutan sa ating lahat. Yan po yung ating ehemplo kung ano nga ba yung ibig sabihin ng pagsunod o kagitingan sa mata ng Diyos. Mga kapatid, kung gusto natin magkaroon ng silbi, ng meanings ang buhay natin, kailangan nating manilbihan, magsilbi. Kailangan nating maglingkod sa ating kapwa-tao. Nawa mga kapatid, gamitin natin yung ating ambisyon, yung ating profesyon, yung ating bukasyon sa pagmimisyon, sa pagsisilbi sa ating kapwa-tao. Hindi masama ang power, ang prestige, ang property. Samahan lang natin ito ng sakripisyo, ng selflessness, at ng pagsisilbi sa ating kapwa-tao. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa Salitawa Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.